Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marboy Ribay at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! May gustong sabihin si Soyan, ngunit sa wakas ay tumigil, hindi sinasadya ni Soyan. Gabi na. Child Han, hindi. Batang Panggalan, mas mabuting huminto ka ng mas maaga. Dahil doon, tumayo si Soyan at dahan-daang lumabas. Gusto siyang pigilan ni Aaron at hilingin sa kanya na maunawaan, ngunit hindi niya alam kung paano magsalita. May ibang So ba sa mundo na may gusto kay Han? Yung pinangalan ng So, magiging Suying siya ba? Maaari bang maging ang Han na iyon muli? Napakaraming tao na may mabibigat na pangalan sa mundo. Masyado ka bang sensitive? Sa pag-iisip nito, walang magawa ang Aaron na tumingin sa maliwanag na buwan sa kalangitan. Sa buwan, tila ibinitin niya ang nakangiting mukha ni Ivory. Hindi ko alam kung gaano katagal, bumalik si Aaron sa kanyang guest room. Bagamat napakalalim ng gabi, nang buksan ni Aaron ang pinto, dumiretso ang Panggalan mula sa higaan ni Aaron at mabilis na naglakad. Oy, bumalik ka sa hating gabi. Natatakot akong walang katapusan ang simoy ng tagsibol. Dapat mayroon kang guest room. Hindi pinansin ni Aaron ang mga paninda at isinara ang pinto. Gusto niyang humiga sa kama, ngunit nawalan siya ng interes nang tumingin siya sa alikabok sa kama. Shit, ang Panggalan ko ba ang klase ng kontrabida na hindi pinapansin ng kuya ko? Sigaw ni Panggalan, isang malungkot na pangungusap, at pagkatapos ay nagtanong na may mapaglarong ngiti, how about it? Makikita mo ba ang dalawang babae sa likod ng bid curtain? Nilinaw ko sa iyo na isa ang panganay na miss ng pamilya So at ang isa ay ang malapit na katulong na babae ng panganay na miss ng pamilyang So. Bagamat isa siyang katulong na babae, hindi siya maaaring maliitin. Tinatrato siya ni Miss So na parang kapatid. Itinuturing din siya ng ulo ng pamilyang So bilang isang tuyong anak na babae. Bukod dito, narinig ko na ang dalawang ito ay mga nangungunang dilag na may reputasyon sa buong disyerto. Lalong tuwang-tuwa ang Panggalan, at tila naglalaway, kaya't sa lalong madaling panahon, kalimutan mo ang iyong munting diwata. Saan mo nakuha ang lahat ng kalokohang ito? Hoy, hindi mo alam na nagbago ang ugali ng mga batang iyon ngayong gabi. Hindi sila naglakas loob na kumatok sa pinto mo, pero muntik na nilang sirain ang pinto ko. Sa kasong ito, kapag nagtanong ako, sino ang hindi sumasagot? Proud na sabi ng mga kalakal, oo nga pala, alam mo ba? Ang pamilyang So ay may mahabang kasaysayan. Sa libu-libong milya ng disyerto, mayroong isa sa pinakamagagandang pamilya. Kung sasabihin natin na mayroong 3 pamilya sa Central Plains, kung gayon ang pamilyang So ay isa lamang sa 2 master sa libu-libong milya ng disyerto, mahinang ngumiti si Aaron, may isa pa. Bahay ni Fang sa Desert City diba? Shit, you've got those girls. You know what's going on here so soon. Natigilan si Panggalan. Iginala ni Aaron ang kanyang mga mata sa katahimikan. Tinatamad siyang hindi pinansin at punong-puno ng dirty thoughts. Tara na, chismosang babae, gabi na. Kung wala nang iba, bumalik at magpahinga. Natapos ang Aaron, kinaladkad ang isang kobrekama sa bangko at sinubukang humiga, nilinaw ko na sila ay pupunta sa hilaga sa disyerto na lungsod. Papunta lang kami. Maaari tayong sumakay sa buong daan at pagkatapos ay umalis ng mag-isa. Lumayas ka. Walang sabi-sabing saway ni Aaron. Alam na ni Aaron ang mga bagay na ito sa proseso ng pakikipag-chat kay Soyan. Bakit kailangan mong gumawa ng gulo dito sa lalaking ito? Matapos itaboy ang mga kalakal, muling natulog si Aaron. Hindi ko alam kung ang lakas ng kanyang anak na babae ay masyadong malakas kagabi, o kung ang Aaron ay masyadong pagod para maglakad sa disyerto ng isang araw. Hanggang tanghali kinabukasan, sa tunog ng mga tambol sa bangkang bulaklak,
nagising ang Aaron. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumunta sa kubyerta sa itaas na palapag ng flower boat. Sa oras na ito, lumitaw ang lahat sa kubyerta, kabilang si Mr. Yuan, na binugbog ng Aaron at natatakpan ng gasa. Ano ito? Ito ay halos ang lungsod ng disyerto, bulong ng isang tao. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Pagtingin sa itaas, sa malayong disyerto, mayroon pa ring malawak na kalawakan ng dilaw na buhangin sa kalangitan. Ang mainit na araw ay sumisikat sa langit, at ang hangin sa malayo ay tila sumangaw at gamulong. Anong lungsod ang naroon? Bahagyang tumingin si Pangolin sa unahan at hindi maiwasang magtaka. Sa totoo lang, hindi banggitin ang mga pagdududa sa Pangolin, kahit si Aaron mismo ay kakaiba. Sa kanilang mga salita, sa katunayan, ang nakikita nila ngayon ay hindi naiiba sa kahapon. Kahit ngayon ang ilan sinasabi ng mga tao na ang buong bangka ay nanatili sa kung saan ito kagabi, ang Aaron at Pangolin ay hindi magkakaroon ng kahit kaunting pagdududa ang kapaligiran at ang kahapon ay halos hindi na nagbago, halatang hindi biro iyon kahit si Soyan at Leivzo ay nakatayo doon sa bintana sa tuktok ng bangka, tinakpan ang kanilang mga mukha ng light gauze. Shit, nakikita ba nila ang hindi natin nakikita? Nalulumbay ang ulo. Ipinikit ni Aaron ang kanyang mga mata, sa loob, ngunit tahimik na pinakawalan ang makalangit na mata. Pero kahit sa ilalim ng mata ng langit, wala pa rin sa harapan ko. Kuya Chuan, hindi ko makita kasi hindi pa dumarating ang oras. Sa oras na ito, nakita ng isang bata ang pag-aalinlangan ni Aaron at ngumiti ng marahan, hindi pa oras. Tumingin sa kanya si Aaron na may pagdududa. Marahan siyang ngumiti at itinuro ang mainit na araw na nakasabit sa silangan. Napakasilaw ng mabangis na araw. Gayunpaman, nang tumangala si Aaron sa mainit na araw sa kalangitan, bigla siyang nakakita ng isang bagay, dumating na ang tanghali. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw. Sa oras na ito, ang mainit na araw sa kalangitan ay dahan-daang lumipat sa positibong hangin. Sa katawan ng barko, ang anino ng tao ay pumikit at halos maglaho, Skytrack. Ang general na nakipaglaban sa Aaron kagabi, galit na umuungol. Sa oras na ito, dahan-daang tumaas ang isang malaking batong plato tulad ng tansong barya sa tuktok ng buong bangkang bulaklak, Nang lumubog ang araw, ito ay tuwid sa gitna ng platong diamante. Sa loob ng mahabang panahon, ang batong plato ay sumasalamin sa isang malakas na liwanag, at direktang itinuro ang gininto ang liwanag sa malayong disyerto sa iba't ibang mga anggulo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buong yumanig ang lupa, at mahinang yumanig ang bangkang bulaklak, boom! Biglang umagos ang buhangin at bato sa harapan at lumubog sa napakabilis na bilis. Habang lumulubog ito, isang malaking bagay ang dahan-daang tumataas mula sa loob. Ang gilid ay daan-daang milya ang haba. It's not too much to describe it as a behemoth. Ano ba yan? Natigilan ang Pangolin at mamulong. Boom! Bago magsalita ang Aaron, dahan-daang inilantad ng behemoth ang katawan nito mula sa ibaba. Ang malaking madilim at kulay abo na pader ay hindi masisira gaya ng balat ng isang galit na hayop. Hindi mabilang na dilaw na buhangin ang patuloy na nahuhulog mula sa kanya, balat, at ang katawan nito ay nagsimulang lumitaw sa harap ng lahat. Ito ay isang malaking sinaunang lungsod, malakas at makapangyarihan ang limestone wall na daan-daang metro ang taas. Sa loob ng dingding, mayroong lahat ng uri ng matataas na gusali. Bagamat walang makabagong kasanayan o sinaunang estilo ng Central Plains, mayroon itong sariling estilo, Desert City. Ito ba ang disyerto na lungsod? Sa pagtingin sa kanyang mga mata, si Aaron ay bumulong ng, oo, ito ang ganap na haring lungsod sa disyerto, ang disyerto na lungsod. Tumanggo ang binata, hindi inaasahan na ang isang malaking king lungsod ay dapat itago sa disyerto. Nagulat si Pangolin. Maliban kung sila ay mga tao sa disyerto, imposibleng mahanap ang lokasyon ng King City. Sa paglipas ng mga taon, bagaman ang disyerto lungsod ay may reputasyon, maraming mga tao ang nag-iisip na ito ay isang alamat. Lamang, ito ay tiyak dahil ang mga tagalabas ay walang pagkakataon na makita ang King City, sa tingin nila ay wala talaga ito, hindi napigilan ni Aaron na tumango dito, nabuksan man ang makalangit na mata. Ang sobrang dilaw na buhangin ay naging matatag at mahirap hanapin ang lungsod ng hari, marahil ay hindi niya na-practice ang makalangit na mata sa sukdulan, kaya napalingon siya.
Ngunit hindi may kakaila na maging ang makalangit na mata ni Aaron sa yugtong ito ay sapat na upang patunayan na ang nakatagong kasakdalan ng disyerto na lungsod ay perpekto. Storytelling channel sa YouTube. Tiningnan ito ni Aaron gamit ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, ang general ay hamihip ng malakas gamit ang isang malaking bagay na katulad ng isang busina ng baka, at ang bagay ay agad na tumunog na parang plota. Huwag kabahan, Ginoong Chuang. Ito ang sungay ng komunikasyon ng Huadio. Nagmula ito sa sungay ng ulo ng isang espesyal na hayop sa ating disyerto. Kapag tumunog ang sungay na ito ay magbubukas ang disyerto na lungsod. Nakangiting paliwanag ng bata, boom, boom. Oo naman, sa dulo ng busina, sa di kalayuan, sa kulay abong pader ng lungsod, isang malaking pinto na 100 metro ang lapad ang bumukas ng dahan-dahan. Kung nais mong makahanap ng isang disyerto na lungsod, kailangan mong magkaroon ng skytrack sa tanghali at sisikat ang liwanag ng araw sa tamang posisyon mahina. Tumanggaw si Aaron, pupunta na kami. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang bulaklak na bangka ay nagsimulang bigla at malumanay, at dahan-daang lumakad patungo sa biglaang malaking lungsod. Sa papalapit na distansya, ang lahat ng mga tao sa flower boat ay dumating sa deck. Kahit na si Soyan at Leifzo ay dahan-daang lumabas sa ilalim ng serbisyo ng ilang mga waitress sa sandaling lumabas ang dalawang babae, napuno ng aroma ang buong flower boat lihim na tumingin kay Aaron na may nagseselos na mata si Aaron ay yumuko din si Soyan at sumaludaw lang sa likod. Ang bulaklak na bangka ay dahan-daang nagmaneho patungo sa tarangkahan ng King City sa itaas ng pinto, may mga 12 ng gold armor guard na nakatayo sa paligid na may mga baril. Sa gitna, isang matandang lalaki ang nanguna sa ilang kawal at tumingin sa mga tao sa flower boat na may malabong ngiti sa kanyang mukha, click. Huminto ang flower boat, at pagkatapos ay bumaba ng bahagya ang katawan ng barko, at bumungad din sa lupa ang isang malaking kahoy na hagdan, direktor ng pamilyang Fang, nakita, mga young masters. Marahan na ngumiti ang matanda. Pagkatapos ay tumingin siya kay Soyan at sinabing, "Welcome Miss Su, to." Lahat, bumaba sa bangka, mahinang sigaw ng general. Pagkatapos, pumila ang mga bata at sunod-sunod na bumaba ng barko, at ang mga katulong sa likod nila ay nagmamadaling sumunod sa mga regalo. Halos lahat ng bumaba ng barko ay sasalubungin saglit ang matanda, pagkatapos ay magbibigay, isang regalo, at masayang pumasok sa lungsod sa imbitasyon ng matandang lalaki. Hindi nagtagal, halos bumaba na ang mga lalaki sa barko, Young Master Han, sabay tayong bumaba sa bangka pataas ng mahina at mahinang sabi. Kahit na nakatalukbong siya, nakakabighani pa rin ang kanyang makapidjal hiningang magagandang mata. At least naglaway talaga ang panggalan. Ngumiti si Aaron at umiling, "Salamat sa iyong kabaitan, Miss So. Gayunpaman, mayroon akong mahalagang gagawin, kaya hindi ako masyadong mag-abala. Young Master Han, kung may gusto kang gawin, kailangan mo munang patalasin ang iyong mga gamit. May 10,000 milya mula sa dulo ng hilaga. Kung umaasa ka sa paglalakad, kahit na maaari mong ipilit, ito ay aabutin ng hindi bababa sa ilang buwan. Mas mabuting magpahinga sa malapit. Ang pamilyang Su ay may maraming relasyon sa pamilyang Fang. Pagkatapos makapasok sa lungsod, aayusin ko ang pamilya Fang na gumawa ng isa pang flower boat para sa iyo. Sa bilis ng flower boat, 7 araw ka lang makakalabas. Hindi ba mas nakakatipid sa oras? Matieg ang sabi ni Soyan, "Shit, kailan mo pa sinabi sa iba ang tunay mong pangalan?" "It's making great progress." Umiling si Panggalan at saka sinabi, pero makatwiran ang sinabi niya. Kapag hindi gumiling ang Hilingen, bakit hindi? Nag-alinlangan sandali si Aaron. Talagang makatwiran ang mga salita ni Soyan, kaya tumanggaw siya, "Kung ganoon, pakiusap Miss So." "Welcome, Mr. Han." Malumanay na ngumiti si Soyan, at pagkatapos ay gumawa siya ng 1 kilos ng paanyaya. Umiling si Aaron at binalik ang regalo, binibigyang prioridad ang babae. Hindi na tumanggi si Soyan, kinuha ang berdeng kwintas, pinamunuan ang ilang waitress, kinuha ang nangunguna sa pagbaba ng hagdan at dahan-dahan, "Shit, she knows your real name and is so kind to you last night, I don't believe it." Totoong maganda ang kanyang mata. Hindi niya katakatakang hindi siya tumitingin sa babaeng naka-green at sa maliit na diwata, bagamat may takip siya, masiglang bulong. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi.
Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!